Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Josh ng CRC Makati. Samahan niyo po ako dito sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ating pong tunghayan ng ating Bible text sa Deuteronomy chapter 4 verses 41 to 43. Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mapagpalang umagang ito na kami makakapakinig ng inyong salita. Humihingi kami ng gabay upang lubos naming maunawaan ng aming mga matututunan ngayong umaga at naway ang mga magpagbubulay-bulayan namin ay maisapuso at maisabuhay namin sa araw-araw. Ito ang samat panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay Moses Sets Apart Cities of Refuge in the Land of East of the Jordan River, na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 4 verses 41 to 43. Atin po itong basahin. Verse 41, pagkatapos pumili si Moises ng 3 lungsod sa kabila ng Jordan. Verse 42, upang maging kanlungan ng sinumang makapatay ng hindi sinasadya. Kapag ito'y nakapasok sa alinman sa mga lungsod na iyon, ligtas na ito sa paghihiganti ng mga kamag-anak ng namatay. Verse 43, ito ang mga lungsod na ibinukod niya. Ang Bezer sa mataas na kapatagan sa ilang para sa lipi ni Ruben. Ang Ramot sa Gilead para sa lipi ni Gad. At ang Golan sa Bashan para sa lipi ni Manases. Makikita natin sa ating binasa ang pagtatatag ni Moises ng 3 lungsod kanlungan sa silangan ng Jordan. Ang mahalagang lungsod na ito ay nagsisilbing kanlungan para sa mga taong nakapatay ng kapwa ng hindi sinasadya o aksidente. Sa panahon kasing iyon, ang mga pamilya ng biktima ay may karapatan na maghiganti laban sa pumatay. Ngunit ang mga lungsod na ito ay nagbigay ng proteksyon upang maiwasan ang agarang paghihiganti habang hinihintay ang patas na paglilitis. Sa sinaunang Israel, kung ang isang tao ay nakapatay ng iba nang hindi sinasadya, halimbawa sa isang aksidente o pangyayari, maaari silang tumakas patungo sa isa sa mga lungsod kanlungan. Dito, sila ay magiging ligtas mula sa paghihiganti ng pamilya ng namatay. Nakaugaliang may karapatang maghiganti para sa kanilang kaanak. Gayunpaman, hindi dapat agad maparusahan ang nakapatay ng hindi sinasadya. Kaya, ang mga lungsod kanlungan ay isang lugar ng proteksyon at katarungan hanggang sa magkaroon ng formal na paglilitis. Ang di sinasadyang pagpatay ay tumutukoy sa mga pagpatay na hindi sinasadya o aksidente. Ito ay hindi bunga ng masamang intensyon o planadong pagpatay. Ang heograpiya ang lokasyon ng mga lungsod. Ang 3 lungsod na tinutukoy ni Moises ay matatagpuan sa silang ng Ilog Jordan na bahagi ng mga teritoryo ng 3 tribo ng Israel. Narito ang mga lungsod at kanilang mga kinalalagyan. Bezer, matatagpuan sa mataas na kapatagan ng ilang. Ito ay itinalaga para sa lipi ni Ruben. Isa itong disyerto o mabatong rehiyon. Ramot, nasa rehiyon ng Gilead at itinalaga para sa lipi ni Gad. Ang Gilead ay kilala sa kanyang matataas na burol at masaganang kapatagan. Golan, nasa rehiyon ng Bashan at itinilaga para sa lipi ni Manases. Ang Bashan ay isang lugar na may malawak na pastulan at kilala sa kanyang matabang lupa. Ang sistema ng mga lungsod kanlungan ay ipinapakita ang balanse ng Diyos sa pagkakaloob ng awa at katarungan. Sa isang banda, mayroong pag-unawa na may mga pagkakataong maaaring mangyari ang aksidente na nagre-resulta sa pagkamatay ng isang tao. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi nararapat na ang nagkasala ay agad parusahan o paghigantihan ng mga kamag-anak ng namatay. Binibigyan ng pagkakataon ang nakapatay upang patunayan ang kanyang kawalang malay o aksidente lamang ang nangyari. Sa kabilang banda, hindi rin tinatanggal ang katarungan dahil sinisuri pa rin ng mga hukom ang kaso upang malaman kung ang aksidente ay may kasamang masamang intensyon. Sa ating konklusyon, ang sistemang ito ng mga lungsod kanlungan ay sumasalamin sa pangangalaga ng Diyos sa buhay ng tao kahit sa mga pangyayari ng aksidente. Layunin nitong bigyan ng proteksyon ang inosenteng tao mula sa hindi patas na paghihiganti habang tinitiyak na ang tunay na mga
mga nagkasala ay mapapanagot. Ipinapakita nito ang mataas na pagpapahalaga ng Diyos sa katarungan, habang pagpapakita rin ng awa at konsiderasyon para sa mga hindi sinasadyang pagkakasala. Sa kabuuan, ang Bible text na ito ay hindi lamang tumatalakay sa legal na aspeto ng sinaunang Israel, kundi ito rin ay nagpapakita ng karakter ng Diyos bilang isang makatarungan at maawaing Diyos na nais ipatupad ang patas na pagtrato sa bawat tao. Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na muli kami ay nakapakinig ng inyong salita. Tunay nga na patuloy mo kaming binibigyan ng proteksyon sa anumang bagay na aming nararanasan. Tapat ka sa iyong salita at naway palagi kaming samahan ng inyong banal na espiritu. Amen. Muli, ako po si Brother Josh ng CRC Makati na nagpapasalamat sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganap na 5:30 ng umaga. Maraming salamat po at God bless us all.